So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, Kumbati 3 Motus battle pa rin tayo. At gaya ng mga sinabi ko sa inyo ng mga past reviews natin, ano tayo, more on Motus tayo ngayong September. Pero sabi ko nga, isisingit pa rin natin yung mga Isabuhay 2024 pedestal semis, tama. Tapos I think ayun na lang naman eh. Then after siguro ng mga gusto kong panoorin na battle sa Motus, saka tayo babalik sa mga request videos or sa flip top na marami pa tayong hindi na pa napapanood dun eh. Kaya babalik tayo dun soon, okay, mag-alala. Unahin ko lang talaga yung mga gusto ko mapanood, especially dito sa Motus, kasi feel ko na pag-iwanan na ako dito sa Motus. Ang dami ng event dito sa Motus na hindi ko napanood yung mga battles, kaya bawi ako sa Motus, okay? Pero once uploaded na yung 4 na battle sa Isabuhay, isingit natin yung 4 na battle dun, okay? So ngayon, Kumbati 3 Lil Strux versus Nego G. Huwag natin patagalin to. Umpisahan na natin to. Let's go. Strux. Unang banat kay Lil Strux. Pakinggan natin. Game. Yeah. Nego G versus Lil Strux. Nego G Lasing na ako puta. Nego G versus Lil Strux. Ang magapi mo ako dito is a big no. Sansa mo kung manalo sa aking katiting. Para tong Abueva versus Westbrook, yung mas at sobrang crazy. Kala ko si MZ nag-fake news at magpo-front page sa magazine ng dahil sa heat stroke. Oh, ano? Forget rising na between ka sa Motus at flip top, yung mga tao kahit sobrang busy manunood. Gago kahit mag-jacko lang ako dito, yung mga tao manunood. Pues, kung rising na between tingin nyo sa kanya, sa akin to magsisisi. Kaya mababaklatok madudurog. Kasi pag ako naglabas ng BBC, pati yung tala luluhod. Nego J, it means negotiate. Yan ang pumapasok sa aking isipan ngayon. Ako yung kasparingan, bibigyan ko ng di mabilang na suntok tong kaalitan at siguraduhin mo lang, Nego, na mga kasabay ka sa palitan. Saka ang itim mo palang putang ina ka. Coming from you. Medyo same tayo ng process, pero rumespeto ka sa highest, di mo ka pwedeng rumespeto ka sa highest, di mo ka pwedeng asarin sa balat kasi lamang ka lang sa akin ng isang guhit na brightness. Parang anak yata kita eh. Kawangis na kawangis, kaya parang yung bara ang lakas. Siguro mabigat din yung dinadala mo na armas. Ikaw siguro yung pinutok ko sa loob na anak ko sa labas. Kasi niloko ko lang yung mama mo. Kasi double timer ako tangina mo. Oh, double timer ako kung tutusin. Kasi itong si Nego, tsaka yung mama niya si Nega, kaya ko ba sa tayo? Yung punchline mo, ordinaryo. Hindi naman bago. Yung punchline mo, konkreto. Malagay mo lang absuelto. Kasama ay makikita, parang itim mo na sekreto. Oo, inaamin ko. Yung koneksyon ng estilo ko old school. Gago classic na breed. Malamig na ikaw yung pinili. Magkakabutas ka sa gilid itong ice pick. Kukonekta sa gilid. Tatagas yung sobrang red. O mala old school yung koneksyon na parang infrared. Kung tutuusin, mas lamang kayo dito eh. Kasi lingwahe nyo to. Kaya napakadali sa inyong gumawa ng punchline. Pero iisa lang yung masisiguro ko. Bibigyan kita ng flatline. Sige, asarin mo ko sa balat. Gago sa akin, wala yung bisa. Pag nagdilim yung paningin ko, matatagdad ka ng hiwa sa sobrang dark ng pangyayari. Yung katawan mo, hindi mo na makikita. Sige, round muna. At paalala lang, hindi porket lingwahe mo to, wag kang piling bihasa. Kung matapang ka talaga, magsuntukan tayo sa labas, magbilangan tayo ng pasa. Okay, so I think yung battle na to, si Lil Strux naman ilang beses na natin napanood yan sa flip top. Alam ko ganito talaga yung estilo nito. Jokes, tsaka
entertainment talaga ang pinaka ano talaga ni Lil Strax. Pero nakita ko na kaagad yung overview ng battle na to. So I think it's a comedy versus mga bara, no? Kumbaga comedy versus seryoso yung magiging battle na to. Ewan natin kung sasabay si Nego G sa style ni Lil Strax, kasi alam naman natin si Nego G more on mga wordplays, mga cut words, 'di ba? More on ganon, mga bara. Tingnan natin kung mag-switch si Nego G dito sa, tingnan natin kung sasabay ba si Nego G dito sa style ni Lil Strax na comedy. Pero I think yung style clash na battle na to, lamang si, ano ko lang, perspective ko lang, lamang si Nego G dito in terms of style, kasi syempre mas sumusugat yung style ni Nego G dito compare kay Lil Strax. Na tignan nyo yung naging, tignan nyo yung iniwan ni Lil Strax na ano dito, na bara, no? More on comedy, jokes, 'di ba? More on ganun. Wala tayong masyadong napansin na mabigat na suntok para kay Nego G. So, yun, ang atake ni Lil Strax dito is comedy. Pero syempre, may hinahanap tayo na isang mabigat na suntok na magiging epektibo para ma-knock out si Nego G. Pero tignan natin, di pa naman nagkakapag-spit si Nego G dito, pero sa akin, lamang si Nego G dito sa style. Kung pag-uusapan natin ang style, lamang si Nego G dito. Pero depende pa rin kung paano i-deliver ni Nego G yung pinakasulat niya. Okay? So, Lil Strax, pasok yon, comedy, entertainment, pero may kulang lang sa suntok. Yun lang. Yo! Lil Strax, yo! Lil Strax ang kalaban. Tangina, siguradong tutupi na hindi na puputi. Kung ikaw ang ama ko, hindi na ako uuwi. Yo! Humingi ako ng laban. Gusto ko purong Tagalog, purong Pinoy, at purong lirisismo sana para mas paghusayan ko palalo. Binigay sa akin Lil Strax ang puta, sabi ko bathala. Bathalo. Yo! Yo! Mot versus Saito rematch game. Gago. Kaso pinagkaiba nyo ni Saito, si Saito may talento. Pag nag-rap, nasa tempo, nasa metro. At si Saito nakulong dahil sa drugs na nasa nido. Ikaw nasa Reno. Pagkatapos ko kay Anthony magpaliwanag, ngayon eto namang antonym ng salitang maliwanag, yung pinahukay. Saktong-sakto mga brad. Puta, pag sumali to ng isa buhay, hindi pa simula yung tourna, may dark horse na kagad. pero wala ka ng laban sa flip top, kaya tinanggap mo agad tong moto, salot ka. Umaasang pag nakitaan siya rito, sa Disyembre siya'y makapag-ahon pa. Pero walang punchline, tangina, sobrang itim mong hayop ka. Yung motus, hindi mutos. Yung bonus, hindi bonus. Ha? At matuto kang magparesked ng battle kung alam mong sa araw na yon meron kayong buhos. Gaya ngayon. Tangino, so yucks. Lil Strax ang puta, dat pangalan mo, Constructs. Pero magaling daw kumanta yan. Ano kasi JR? Kalbo pero grabe yung kulot? Anong pakiramdam na taga-Bohol ka pero di ka makapagtali ng buhok? Oo, kaya kitang paslangin ng walang pillars. Lahat sadyang real 2 ka na pag-kill. Alam nyo yung pumapatay sa Jeepers Creepers? Gantong-ganto itsura ng tarsier. Gago. Pag next battle ka na, wag ka nang kakain. Hindi yun good trip, bullshit ka. Oo, bago yung laban namin kanina, nasa gilid to. Tamang food trip siya. Ano yun, pagtas mo kumain, battle agad? Wala na pa toothpick pa. Gago. Sasabihin mo, malaki titi mo? Tapos sasabihin mo, malaki titi mo? Na palaging bibira ng bibira. Puta, may malaki na titi nga, hindi naman nagtitinga. Kaya ano na dong? Susukatan na ba kita ng damit o kahunbadong? Kasi sa lahat ng nakalaban mo, ako yung pinakabarongbadong magtatanong sa'yo kung barongbadong. Oo, barong lang ang kailangan. Huwag nabigyan ng pambaba. Total, pinagmamalaki mo yan, di ba? Ayan yung lagi mong panindak. Tsaka puta, ba't pa kailangan lagyan ng islak yung patay? Eh, di ba pinatay ka na ni Slack?
Kaya oras na para pakitaan yung mga Nego fans kung paano bigyan ng lesong medyo class itong negrong trash na may arrogance pero walang N-word pass. Oo, hindi ka kano. Isa kang gagong mangyan. Isa kang gagong mangyan. Piling-pilam, tas nagnego. Pucha, kano ba yan? May sinumpaan pa nga ako na pag pinagkaabalahan kita ng isang buwan, dapat mangingilag ka. Oo, kasi pag sinabi kong I'll be busy, tol, masisibak ka. Time, 3 inches per round lang, ha? Okay, so sabi ko sa inyo, 'di ba? Style Clash man yung magiging battle na to, pero sa tingin ko talaga sobrang laki ng lamang ni Nego dito in terms of style, 'di ba? Kung entertainment yung pagbabasehan natin, tangina, tawa tayo ng tawa sa mga linya ni Lil Strax, kanya yon. Pero since battle rap to, kailangan mo talaga ng mga punchline, effective punchlines para sa kalaban mo. And I think Nego G got that edge. Tangina, kita nyo naman yung mga ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Yung mga wordplays ni Nego G. Tangina, ano talaga yun, lalamang talaga si Nego G doon kasi style niya yun eh. Mga cut words, yung mga wordplays doon talaga, parang kumbaga ganun talaga magsulat si Nego G, doon siya nakilala, ganun yung style niya talaga. So yung match up na to, even pares naman na sila nasa flip top, pero since sabi ko nga style clash, I think magiging one-sided yung battle na to, even style clash to, and lamang na lamang si Nego G sa ano na to, sa palitan na to, round 1. Wala na ako masyadong explain pa. Kita nyo naman yung naging lamang ni Nego G sa palitan ng round 1. Mas maraming angulo, mas kalat yung mga punchline, unlike kay Lil Strax na naging ano lang siya, one dimensional lang, isang atake lang, jokes. Yun. So ayun, Nego G, it's a 10-8. 8 pa rin bibigyan natin kay Lil Strax doon kasi kahit papaano solid naman yun, nagustuhan ko naman yun, pero in terms of punchlines, Nego G 10-8, Nego G. Yo, bathalo. Gago. Lene gaga. Gagong gago. Yo. Meron siyang quotable lines. Yamasita bars. Kaso may nakakuha na. Awit tanga. Hindi naman pala kayo may ari eh. Pero sinambit aba ngayon sarili mong estilo. Panglait mo na. Kasi alam mo nang ninako, ginamit mo pa. Tapos sabay pinatahimik niyo mga tao. Pero palpak yung kung unawain, mamen. Pinatahimik mo yung mga tao, pero pagkatapos ng linya mo, nagsigawan pa rin. Oh, guess niya siguro, yung mabahong alingasaw, nagsigawan yung mga tao kasi nahuli kang magnanakaw. Tanginang to, gamit pa na naginto para mang baon. Yung kalaban mo si 30, siya mo gusto nun. Oo, nilampaso to ni 30. Talagang wala siyang nagawa. Yamasita nga, di mo makuha, kampyonato pa kaya? May kinalaban din tong class. Siya ulit kinawawa. Tabla yung laban nilang dalawa. Ang kulit itong mama, o di mo ba nakuha yung buod at talata na pinagdodraw lang sa class, mga tulad mong isip bata? Kaya wag kang feeling dito tarantado. Mapapas lang ka ngayon pag hindi ka nakatodo. Aking pag-agresibo tila, hindi pa masyado mamaya. Lalabas ang pagkatoro, parang logo lang ng Chicago. Yaw, yung binigay yung pangalan mo sa akin, agad akong ginanahan niyo. Sabi ko, sino ba yan? Negotiator, pakitumbahan na lang laban. Litrato ang kuting info lang, tapos agad ang usapan. Ganyan pag bitirano yung hitman, picture lang yung kailangan. Kaya aapak-apakan ko tong Nego. Todo pagkasalbis, uuwi itong malamig na bangkay. Pira-piraso sa luggage at aapak-apakan ulit itong rapper sa low stage. Bakas yung pagkaapak kitang-kita sa footage. At paalala lang, at anong galing mo dyan sa battle? Magpakita ka pa ng magic, appear pa din yung TF sa'yo ni MZite. Yan ang sureball na matik at yung pinakamagaling ni MC at sagot sa mga logic, parehas din naman tayong nagtatabla ng Kojic. O sige, round mo na. Pakinggan natin yung mga invento mo. Sa round 3 mo makikita kung paano kuwasakin yung wak na stilo mo. Yeah. Okay, so ganun pa rin yung yung round 2 ni Nego G, ay ni Lil Strax. Siguro nabawasan lang ng konti yung mga
mga linya ni Lil Strax dito ng mga patawa or mga comedic lines. Pero ganun pa rin no? Kung paano na perform ni Lil Strax yung round 1, ganun na ganun din yung round 2. Kaya same lang para sa akin. Round 2, Nego. Na mga pinagsasabi, talagang tatapakan lang. Hitman daw siya, pues. Kailangan ng picture, iisa-isahin ko kayo tol, one by one. Napakalupit mo rin tatay no? Imbis na dali niya yung anak niyang may lagnat sa doktor, sinama niya sa court nung dumayo sa barangay nila yung San Miguel Birmen. Tanginan to, napakakupal. Puta, minsan na nga lang masulyapan ng anak mo yung center. Pinag-meet and greet mo pa kay Junmar. Nanghihingi ng biskwit yung bata. Hindi mo pinapansin, nakakainis ka brother. Kakabuntot mo kay Release the Kraken, hindi ka makapag-release ng cracker. Puta, buti pa si Terdy, madalas makamit yung Hansel. Hindi, kalaban ko dapat si Penpluma. Pero may mga bagay na kailangang i-reconsider, hindi sa pagpapaka-OA bro. Sa madaling salita, nakadalawa akong paghahanda. Ginampanan yung obligasyon at sa aking role game to. Oo, talagang ganito ako maghanda. Asahan nyo ng tadtad na mga multi at wordplay to. Kasi kung hindi ako maghahanda, baka mag-inom lang na tayo sa birthday ko. Ganon mag-holorhyme. Mala invictus. Ganon ako katindi. Tado. O ano, kaya mo rin mag-holo? Malamang hindi. Gago. Kasi kahit mapa-holorhyme o birthday ko, parehas kang hindi in B. Tado! Sino ba naman kasing bobong mag-i-invite sa manyakis na nang gagahasan ng tulog? Sabi niya kay GL, pag tulog na yung teacher, magbababa ako ng zipper. Tangina, kauna-unahang MC na nag-attempt tirahin yung kalaban sa flip-top, nasa motos na. Pucha, ba't nagkanda loko-loko? Kuya Sight, ito na ba yung simula ng homopolyo? Pukin ang ina mo, pag tulog na si GL, magbababa ka ng zipper? May fetish to sa teacher. Napakalibog mo din, sir. Ayan dahilan kung bakit pinapatay ni Hitler yung 100,000 negative people. O, usapang negative, nag-reference to ng baterya. Sabi niya, ako yung pusang itim sa battery. Kasi nga, everyday. Everyday. Putang ina mo, everyday yun. Alam ko. Hindi ka ba nagtitink, bro? Hindi ka ba nagtitink, bro? Putang ina mo, everyday yun. Hindi ka ba nagtitink, bro? Saan ka ba bumigit? Ba't naiisip mo yung mga ganyang reference na battery, oh? Puta, positive to. Everyday ka? Pues karibal mo ako mismo. Repa, huwag kang puma, pel. Kasi battery din ako. Pero yung speed ko, Duracell. benta. Duracell. Tangina, ganun mag-pipe ng crowd gamit yung battery bars, tol. Hindi yung simple play. Tignan mo, napa-A yung tatlo dun sa likod, oh. Ganun yung triple A. Ganun yung triple A. Oo, hindi mo nasundan yung train of thought ni GL. Kamukha mo pa naman yung bida sa GTA. Puta, all we have to do is follow the damn train, CJ! Kasi kita naman kung sino sa aming dalawa yung mas mighty at lumutang, unlike sa mga barang niyang corny at bitin. Pero kung gusto nyo talaga makakita ng mighty na lumutang, panoorin nyo itong magyosi sa dilim. Might na lumutang. Okay. Ito ano lang, short explanation lang sa round 2 ni Nego G. Kung yung round 2 ni Lil Strax is na maintain niya yung 1 performance niya coming to 2, kay Nego G medyo bumaba, no? Ang ganda na ng performance ni Nego G sa sa round 1 So, syempre andun yung expectation, ako total to be honest, andun yung expectation ko na mami-maintain niya yon or magiging mas malakas si Nego G sa round 2, pero it turns out na bumaba. Nagkaroon pa siya ng delay sa spitting round niya. Parang medyo nakalimot siya doon, 'di ba? So may konting slip up sa linis ng performance, no? 1, tayo na superb yung linis noon. Pagdating sa 2, may konting slip ups. So isa 'yun sa mga nakita ko na isa yun sa mga nakita kong difference. Then, pangalawang difference na nakita ko is yung
pagbaba din ng energy, pagbaba ng mga word plays. Medyo nawala yung mga word plays ni ano dito ni Nego. Hindi rin ayun overall hindi niya na maintain yung 1 performance niya sa 1. So bumaba yung 2. And si Lil Strax naman na maintain niya yung performance niya sa round 2. So yung round 2, ito sabi ko nga short explanation lang. Ayun lang talaga yung pinaka na feel ko sa round 2 ni Nego G. Bumaba, nawalan ng kumbaga yung atake ni Nego G sa round 1. Naging ano talaga bumaba talaga lahat ng ginamit ni Nego G doon na elements, no. Bumaba talaga sa round 2. So ano lang, I think pwede kong ibigay ng tabla yung round 2. Pero mas epektibo rin even bumaba kasi si ano doon, si Nego G sa round 2. I think nahirapan ako sa round 2 totally to be honest. Pwede ko kasing ibigay kay Nego G or pwede kong gawin tabla. Pero since bumaba talaga yung energy ni Nego G dito tapos nagkaroon pa siya ng slip up, sige. Itay yung round 2 sa score na 8. So 10-8 sa round 1, 8-8 sa round 2, 18-16 up by 2 points Nego G. So pasensya na kay Nego G pero medyo bumaba talaga yung ano niya, yung presensya niya dito sa round 2 and sa sulat din bumaba din. Okay, so 1 Nego G, 2 tabla. 3 tayo. Yo! Round 3, kaya ito si Nego. Lilitaw pagka beach walk. Yung sakit mag-e-echo. Ramdam bawat feedback, dandahan, malumanay, pero hatid ko pa rin real rap. Papatin ko na ng mabilis kahit wala akong gamit speed rap. Yun naman kasi, sa daming kalaban ba't eto pa? Ikupal to. Hindi ba lang tutubo yung sungay ko kung baga sa cellphone, Blackberry ako at si Remobile to? Alam mo namang antas ko high rank yung binigay mo low profile to. Kasi yung estilo niya, wordplay na pilit na dati, si Badang lang yung gumagamit. Imagine niyo tapos biglang naging bagong meta. Yung espada mo, si Badang ang siya nag-ukit. Si Badang yung mentor mo. Yan ang nabasa ko, mamen. Baka magulat lang kami, manggahasa ka na rin. Kasi yung mga wordplay niya, Emilio, email, you. Masaklap! Masaklap! Gago! Tingin mo may dunong ka na? Hindi ka yung bagong meta, ka yung bagong tanga. Sige, try natin estilo niya. Yung titi ko, sinong unang matigas, likasmatic. At yung tawag doon, authentic. Gago, makapal na titi mo, gusto mo? Tapos pag nasa aeroplano ka, tapos binalik kita para shoot. Gago, di ba ang kulit ng estilo niya pag inisip? Siguro pag natutulog ka, nag-wordplay ka din sa panaginip. Yung mga wordplay na yan, iniiwasan namin yan dati pa. Dito sa Cebu, si Cloud na nilang gumagamit yan, dumagdag pa pa. Sobrang rich kanya mga linya, baliw na hukluban ka. Kantutin ka sana ng kamalasan para matauhan ka. Wordplay na, wordplay pa. Grabe kupal na, sobrang pilit na mga wordplay kasi nagra-rugby ka. Alam na yun ng mga tao, tol, kahit di mention, tol. Baka magulat na lang kami na mag-wordplay ka ng Espanyol. Sobrang soft na mga rounds, pero sa pag-call out, sumagot sa ring at call. Sobrang soft na mga rounds, yung mga bara hindi sulit. Andito ka sa gubat, huwag kang gumamit ng rubber bullet. At last, hindi ako respeto sa itim na nasa recto. Parehas tayong maitim pero hindi ka nasa reno. Okay, so yung round 3, ito siguro yung masasabi ko na strongest round ni Lil Strax. Solid na performance yon, yung ginaya ni Lil Strax, yung pinaka-estilo ni Nego G na mga wordplays, mga cut words. So effective yon para sa akin kasi nagamit niya yon in a comedy, 'di ba? Consistent, no? Consistent si Lil Strax from 1, 2, 3. Consistent yung atake niya na more on comedy, pero I think yung round 3 yung pinakamalakas na round niya, or masasabi ko na 1 and 3 strongest round ni Lil Strax. So yun,
Galing. Gustuhan ko yung pagla-line mark niya. Effective eh. Lalo na yung authentic, no? Gago yun, no? Yun, okay yun sa akin. So, pero, wala na ako masyadong explanation doon. Basta, masasabi ko lang overall, pinaka-effective na round 3 ni Lilstrax. Pero, tignan natin. Panoorin pa rin natin yung round 3 ni Nego G. Kasi, sa isa o dalawang linya lang kayang-kaya mabaliktad ni Nego G yung battle eh, 'di ba? Huwag lang sana magagaya yung round 3 niya doon sa round 2 niya kasi possible na ibigay natin kay Lilstrax yung round 3 kung mauulit ni Nego G yung performance sa round 2. No, kasi bumaba talaga yung energy ni Nego G sa round 2 eh. Kung ganun ulit yung maging performance niya sa round 3, mahirap 'yon, 'di ba? Yeah. Dapat mag-collab kayo ni Mastafit eh, no? Kasi kung si Mastafit sumasalsal ng mortar, kasi ikaw naman Tarshir, bali gawan nyo ng kanta yung Bohol. Ang title nyo, We Need More Tarshir. Kikita yon. Kasi konti na lang kayo. Oo, delikado yung lagay mo sa ngayon, kaya hindi ka na pwede sa ganito. At saktong paalala tong laban na to para maalala mo na kay endangered yung lagay mo. Utalas battle niya, gumagan-burst na din. Ikaw yung rapya na pangmasa. Meron tong kalalagyan. Sa pagkumpara sa sarili sa ibang MC'ng nagpapakakano, sarap na sarap siya. Bagamat mas mablak yan. Pues anong pakiramdam na ikaw yung rapya na pangmasa ha? Masarap yan? Masarap yan? Ayaw ng masarap. Ayaw ng masarap. Pero kinalkal ko Facebook mo pre. At nung April 18, binigyan niya yung anak niya ng bola na Dora. Cute! Ang bongga, tol! Binigyan mo siya ng bola na Dora? Adorable! Yo! Adorable! Tas ikaw pangarap mong birthday gift sa sarili mo, Ford. Tas bola din. Kayang-kaya mo yun? Affordable! O siya, masyado ng maraming linya about sa bola. Kota na ako. Kota... Ulul! Huling lapag dito ng Motos, tinawag yung Tibu si Class G. Pues, anong gusto nyo? Gera? Sige! Tara! Putya, tinawag yung Tibu yung tao? Ayos ah! Sige! Ra! Yeah. Pagdating ng panahon... Gago. Kala nyo, ipagtatanggol ko lahat ng mga kapatid ko sa Motus. Maski Class G pa yan. At sabihin mo kay Pen Pluma, hindi ayos na si Class G ha. Pakisabi na lang. Ha? Pakisabi na lang. Sabihin nyo, Pluma, hindi. Pakisabi na lang. Oo, tagabili lang ng alak ng buong Rapolo tong si Michael. Kahit anong iutos sa kanya, diringgin. Alam nyo paborito niyang dance move? Billie Jean. Oo, real talk yun, Bok. Puta tanghaling tapat, tamang lakad siya kakahanap ng alak eh, no? Noonwalk. Pero bukod sa Bohol, siya'y representing kabanatuan mga pressured. Kasi yung standing niyang 2-0 sa Motus, magkakatalo ng isa at siya ng tunay nga kasi. Yes, sure, na itong taga Bohol ngayon ay meron ng kabanatuan na kasi. Kaya sa flip top, paano to naging binhi? Paano to naging binhi? Kaya sa flip top, paano to naging binhi? Etong inyong idol, pang comic ka lang sa kalam. Puta, mas maigip ang pag-usapan yung bini. At least doon yung idol comic ka lang sa kalam. O ikaw, may bias ka rin sa bini? We, tibay! Bini. Tangina mo, binay! Binay. Kaya ayan, ang lodi nyo, wala nga akong mapapala dyan, maski medalya o plake sa pag-uwi ang corny mo. Pero I'm sorry bro, kung mas gory to. Kasi yung ulong pugot mo na lang pala yung pinakamagiging pantropiko. Oo, hindi mo ako kaya Lilstrax. Hindi mo ako kaya Lilstrax. Hindi ako hihinto. Pare, wag mo akong sagarin. Palakpakan natin yung pinakabagong membro ng Bini. Si Bini Go. At ako ang may sala, men. Okay, so ito, sasabi ko lang kanina bago natin pakinggan yung round 3 ni Nego G, diba? So, ito. Round 3, bibigay ko yon kay Lilstrax.
Bakit? Sabi ko nga sa inyo, pinakamalakas na round ni Lil Strax yung round 3. Malinaw yon. Kumbaga, nahigitan niya yung round 2 niya. Yung round 1 entry niya para sa akin kaparehas. Pero sa iba kasi yung naging style ni Lil Strax sa round 1, iba yung naging style ni Lil Strax sa round 3. Pero sa tingin ko, talaga, yung round 3 talaga yung pinakamalakas kasi andito yung line marking at mas naging epektibo yon compare sa round 1 na pinakita niya. Kaya strongest round ni Lil Strax yung round 3. 9 points for him kasi 8, 9. So, ayun. Pero round 3, ito kasasabi ko na round 3 ni Nego G, kasasabi ko lang bago natin pakinggan yung round 3 ni Nego. Sabi ko, kailangan lang makabawi ni Nego, kailangan lang maulit niya yung performance niya sa round 1. Pero kung sakali na yung maulit na performance niya is yung round 2, malinaw pagkakasabi ko kanina na pwede nating or ibibigay natin kay Lil Strax yun. At ayun ngayon nangyari. Round 2 ni Nego G, nagkaroon siya ng mga naging ineffective siya doon, tapos nagkaroon siya ng mga stutters. Pagdating sa round 3, ganun din, nawawala siya, kinakapa niya yung sulat niya. Sa linis ng performance, Lil Strax yun. Sa bigat ng bara, effective punchlines, Nego G yun. Pero actually yung round 3 pwede rin nating ibigay na tie, pero mas lamang sa akin, no? Kasi ang daming slip ups ni Nego G dito 'di ba? Non-tournament, pero I think deserve ni Lil Strax yung round 3, 'di ba? Deserve ni Lil Strax yung round 3 kasi yung mga word plays din dito ni Nego G para sa akin sa round 3 is medyo na overstretch na din, 'di ba? Okay yung pang first half, gitna, okay yun, effective, pero nung nawala kasi siya nagkaroon siya ng stutter, tas more on nagpakita pa rin si Nego G dito ng mga laro sa salita na hindi na siya ganun na nakatulong kasi nga nagkaroon siya ng stutter. So ko lang naman yun, sa perspective ko lang. Kaya 9-8 in favor of Lil Strax sa round 3. So score ito per round muna. Round 1 Nego G, round 2 tabla, round 3 Lil Strax. Score ni Lil Strax dito is 8-8-9, that's 25. Kay Nego G naman is 10-8-8, 16-26. So 26-25, pucha, 1 point lang 1 point lang, men. 1 point lang. 26-25, I'll go with Nego G dito. Pero kung per round yung titignan natin, compare round, Nego G sa round 1, round 2 tabla, round 3 Lil Strax, yun yun. So sa per round tabla, kung kung over scoring naman 26-25, lamang si Nego G. Pero kung nagkataon na tabla rin yung scoring natin, titignan natin as a whole, lamang si Nego G dito sa style, sa punches, haymakers, style mismo, diba? Style clash, pero for me mas naging makulay yung pinakita ni Nego G dito. Kaya deserve pa rin ni Nego G yung panalo dito for me. 26-25 Nego G. Tilig, Rapolo, Combati 3. Magingay ba kayo sa beses para sa laban na yun? Authentic versus Adorable. Siyempre, salamat nga pala sa Azultos na Buwa sa pagpapahiram palagi ng venue. Shoutout sa check nyo yan sa pero bo, concept ng hurado 3-0, magingay para kay Nego G. Shoutout kay Leslie. Shoutout. Gago. Shoutout lang. Shoutout sa mga sawat anak ko, marami to. Sa buong pamunuan ng Barangay Isla Valenzuela, CFN Clothing ni Kuya Cyro Navarro, Demon Babe, Wisdom Clothing, GNM, Arian Bautista, Ruel Valeroso, Easy from NC, Baluarte, Mr. Jude, Junicy, Sir Amo, Low Prop, Mr. Hopia, Kuya Inks, Alcaplax, J Harmony, Kibral at kay Queen sa Kare Egg Dealer, SK Chairman, NS Escobia, Richard Casida, Ricardo Casida, DK Posadas, Vincent Masangkay, Cesar Decena, Jeric Dodge, at Carlo Enlay sa Ingrid dyan sa Tarlac. Isa nga pala, last na. Shoutout sa Team A Concepcion, pinalakas na buta, bawi tayo next game. Tapos special shoutout sa Bomba Moto Vlogs,
Rest in peace, parang Lester Acabo. We miss you, brother. Yo, Climax. Para sa akin, sinabi na lahat ng Lego G. Yo, hindi rin pwede manalo pero mas sunod-sunod yung punchline. John Leo, idol. Yo, MP3, binoto ko si Nego G. Mas sunod-sunod yung sabi nga ni Climax. Sunod yung punchline tapos yun na. Grabe yung mga TT bars nila. So, Uy! pagdating sa creativity, sobrang solid ng Nego G. Kaya, Okay, so all 3 rounds all 3 rounds ba sila? Parang overall na lang naman, no? Pero ako, para sa akin, sa breakdown na to, malaki yung naging agwat ng round 1. I think yung round 1 yung naging deciding para sa atin. Round 2 kasi dikit, tinabla ko yon. Round 3, Lilstrax yun. So, round 1 yung pinaka naging deciding factor for me kasi malayo talaga yung agwat nan. Okay? So, yun lang. Kumbati 3 pa rin tayo next, pero I think bukas na. So, sunod na. Okay? So, ayun. Kita-kits tayo sa next na review. Wala na akong masyadong sasabihin pa dito. I think nasabi ko naman na lahat. Yung mga gusto kong sabihin sa battle na to. So, ayun. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.